we really need to come up with the best policies, the best responses to this crisis, no? As a country. Actually, nasa balita tayo sa international media, no? Pinakauna yata tayo nag-declare ng state of energy emergency. Pag pinapanood ko yung mga balita, kunwari sa BBC, parang talagang nakapanlulumo yung sitwasyon sa Pilipinas. Nakadikit tayo sa situation sa Myanmar, for instance, in response to this crisis. Pero pag-usapan natin, sir, yung ano, yung mga dapat gawin, no? Na magiging targeted and very, very efficient at saka high impact to be able to help our our fellow Filipinos deal with this crisis. Ano yung mga dapat gawin? Kasi ngayon, siyempre, the president already got a law that authorizes him to reduce the excise taxes, no? At meron ngayong debate nangyayari sa social media. I mean, I tend to be more on one side, but then I'm a little bit more liberal. Yung isang side kasi says, talagang ibaba mo na, i-zero mo na yung excise taxes. Pero ang problema kasi doon, pag zinero mo yan din, when you have one size fits all, the effect of that will not be will be different for different sets of people. Merong ginawang study si JC Punong Bayan, at maski ako actually meron din akong calculations very similar yung aming results ni JC. So independently, I also generated the same results when an input-output table analysis sa ekonomiya, and then you try to see ano yung effect particularly dun sa mga mahihirap at sa mga hindi lang sa hindi mahirap, yung mga may kaya, no, sa buhay. Kasi lahat sila makikinabang diyan eh. Lahat naman tayo pag bababa yung excise tax, assuming na pag tinanggal mo yung tax, talagang talagang bababa naman yung ng presyo ng mga oil companies, which we don't really know, you know, because pero yung mga mas may kaya, they can absorb the shock eh, hindi po ba? Exactly, yun pa isa pa. Pero the thing is, maski yung ano mo kasi dito, pag bumaba yung presyo ng crudo, kung ikaw ay may 3 SUV, iba yung ano mo, saya mo no na bababa yung presyo kaysa yung ikay jeepney driver na you don't even own your jeepney, iba yung epekto no. In fact, ang nakikita talaga namin na parang for every 1 peso benefit of the excise tax reduction, parang ang estimate ko nasa bandang higit sa 10 piso ang ikasisiya ng isang medyo mayaman, no. So which means it's more binabalik mo yung pera more sa mayaman na mas kukonti sila. So yun yung nagiging problema doon. So ang mas magiging maayos sana is targeted, kasi lalo na ngayong Holy Week, 'di ba? We are taught as Christians that we must give our charity to those who need it most. At yung who need it most right now, yung talagang nasasaktan ng gusto, ay yung mahihirap. At maski hindi mahirap, yung mga medyo nasa boundary ng kahirapan, no? Kasi ang poverty ngayon, as per definition ng PSA, is lahat ng mga households na ang, let's say, roughly ang monthly income nila as of 2023 was 14,000 pesos for a family of 5. So maski kung kunwari even twice the amount, 28,000 o 25,000 ang kinikita mo, parang ano pa rin yan, you're not that different from the poor, no? So mas maigi na ang unahin muna sana sila ng gobyerno na tulungan. In fact, ginagawa naman yata ng gobyerno ngayon, well, as an initial response, yung mga jeepney drivers, TNBs, TNB drivers, mga Grab, ganyan, at saka yung mga tricycle drivers, inuuna. Pero I think, ang dinig ko, because now merong AO na nag-create ng committee na parang interagency, parang IATF, no? Na yung because of this emergency, merong committee na talagang pagtutuunan nila ng pansin kung ano ang dapat. Ngayon, syempre, ang nagagalit minsan yung mga tao na ang bagal naman mag-isip ng gagawin. Pero in fairness to the government, kasi alam mo, hindi madaling magawa ng ating hakbang para matugunan yung krisis ngayon. Kasi kailangan pag-aaralan mo muna, kasi baka mamaya mali yung gawin mo. At pag nagkamali ka, wala na, no? So kaya kailangan medyo mag-aral ka ng konti, pero bilis-bilisan ang pag-aaral at pag-implement nung gustong gawin. Siguro yun lang yung gustong medyo na naglulose ng patience yung ibang tao na kailan ba magkakaroon ng kasi
kailangan medyo mabilis-bilis nga na mag-decide ang ating pamahalaan na kung ano yung gagawin nila. Pero feeling ko, at least sa dinig, hindi lang feeling, nadidinig ko, na nag-uusap-usap na talaga na kung ano yung gagawin. Kasi ang problema rin kasi dito is katulad yan, yung excise tax, no? Pag binagsak mo yon, di yung kanyang ating pamahalaan, medyo yung fiscal space niya magiging limited. Hindi ganoon kalaki yung pera niya para mabigyan ng direct na subsidy yung mga mas nangangailangan. Yung mga ibang tao kasi sinasabi, ay, ano na natanggalin yung excise tax, kanya, may mas mabilis, kanya. Ay, nagagalit na nga, no? Ang bagal-bagal, ganito na yung batas, bakit hindi pagwagan? Pero sa totoo lang, kasi dapat pag-isipan mo rin, kasi once na nawala na yung excise taxes na yan, wala ka ng space to be able to, may konti pang pero mahihirapan, no? Pero halaan. Just to make it clear, no, are you in favor of suspending or tanggalin yung excise tax? I'm kasi sa medyo I'm more on the side of not removing, but because we need to give a response also to people, maski i-reduce ng konti lang, pero I don't think you should zero it. Tsaka inisip ko rin dito, sir, miski zero mo nga yan ma-outpace ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ibabawas mo, and before you know it, parang hindi na siya mararamdaman. Kaya let's focus sa binabanggit niyo na yung targeted response to the most vulnerable sectors, no? So far, are you seeing all the right things coming from the government? Kunwari 5,000 peso ayuda sa mga drivers, meron pa rin mga susunod, no? Pero yun nga, ang tanong dito, how long can we sustain this? Hindi po ba? Kasi nobody knows kung hanggang kailan itong crisis na ito. Do we have enough budget for this, for instance? Absolutely, kaya dapat magkaroon ng special budget yung gobyerno for this, no? And then, kasi ginawa na rin naman nung pandemya yon, and then, I mean, to be quite honest, even me, I watch as I don't like na umutang ang gobyerno, pero this is an emergency. Ang feeling ko dito, dapat meron ng reserves ang gobyerno na emergency na panggastos kung sakali. So dapat siguro mag-isip na rin tayo na umutang tayo ng konti. Total, dinefine na natin na may emergency tayo . Tsaka isa pang rito, yung problematic dito, yung segment ng ating middle class na akala ng iba, hindi, safe na yan. Pero pagdating sa mga ganitong sitwasyon, hindi pong isang tumbling lang, balik sa kahirapan, hindi po ba? Can you explain that, no? Kasi isa yan sa mga pag-aaral na ginawa niyo before, yung categories of the middle class in the Philippines and how vulnerable certain segments are. Okay. Salamat, Christian. Kasi sa aming yung meron akong dinefine na tatlong grupo, no, yung low income, middle income at saka high income. Yung poverty kasi dinidefine nga ng PSA na kung ikaw ay ang pamilya mo ay may monthly income kung kayo 5, monthly income mo nung 2023 is 14,000. Ang ginawa ko, dinoble ko, no, yung threshold ko for low income is 28,000. So ngayon yung middle income naman dinidefine ko twice the poverty line hanggang mga 12 times. So in other words, 14,000 hanggang sa mga 170,000. So kung ang kinikita ng isang pamilya na may 5 miyembro ay between 28,000 and 170,000, ang tawag sa inyo ay middle class. Kapag namang higher than 170,000, high income ka na, okay? So yun yung aking definition na parang kumalat na, no? So ngayon, yun doon sa tatlong grupong yon, yung middle class, meron din siyang pwede mong himay-himayin na lower middle class, middle at high at upper middle class. So meron din akong mga thresholds sa ganyan. Kaya lang napansin ko kasi nung ako'y dati pa nagpo-profile ako ng lower middle income, parang hindi rin sila ganun kalayo doon sa picture nila, sa portrait nila or profile nila together with the low income class. So ibig sabihin, ang dali nilang bumagsak. Kunwari 28,000 yung threshold. So kung 29,000 o lower middle income ka na, madali kang bumagsak. Isang nangyaring crisis, nagkaroon ng cancer, isang sakit like cancer, talaga mabawipe out yung savings mo, no? Tapos kung kunwari may shock ngayon sa presyo, ang dali bang bumagsak from middle class na pababa low income o pwede pang
within the low income talagang maging mahirap ka, no? Yun yung tinatawag na vulnerable. So yung mga vulnerable families na aming na-estimate, kahit na si PSA, according to PSA, yung mga mahihirap, mga 11% ng pamilya, ang estimate namin ng vulnerable ay nasa 30%. So ibig sabihin, yung marami doon sa mga mahihirap, vulnerable na sila, siguro mga 90%, no? Pero yung mga nasa low income, ibig sabihin vulnerable, pwedeng maging poor pa rin sila in the future kasi dahil sa kanilang mga characteristics, no? They are not as resilient ng pag may nagkaroon ng problema, talagang bagsak sila, no? Yun yung tinatawag na vulnerable. So 30% na yung na-estimate ko. So kaya ngayon, to be quite honest, my suggestion to government is try to find a way of getting the bottom 40% of people, of families. Yun yung dapat itatarget. Some of them are already targeted in the 4Ps, meron naman sa iba-ibang programa rin ng gobyerno, pero parang yung iba kasi hindi mo nahahagip sa 4Ps, no? Dahil 4 million lang ng 3 na nga yata, 3 million families, marami na nag-graduate, 3 million families. Ang bottom 40%, if you have about, ilan ba ang Filipinos ngayon? 26 million families. So 4% of 40% of that will be around 10 million, no? So yung bottom 10 million, yun ang dapat nating i-target na unang bigyan ng suporta, no? So yun yung suggest ko sa pamahalaan na talagang medyo maging masigasig tayo na hanapin natin yung bottom 40% na yan at yun ang una nating bigyan ng pansin. Ngayon sasabihin ng mga tao, kami rin dapat, ano rin, naghihirap rin. Pero alam mo, lahat naman tayo naghihirap, pero mas naghihirap yung mga iba nating kasama. Kaya lalo na ngayong Holy Week, pag-isipan naman talaga natin na let us give our charity to those who need it most. Meron akong nakitang video somewhere na isang sumasakay sa jeepney, nagbigay siya ng 200 pesos, bumaba na lang siya sa jeepney driver, 200 pesos. Yun yung binigay niya. Yun yung mga small acts of charity na sana hindi lang gobyerno ang tumulong, kundi alalahanin natin, marami pa ang mas nahihirapan sa atin at yun ang dapat nating bigyan ng tulong.